Magandang hapon. Ako nga pala si Lester Adrian A. Salinas, nasa kursong Real Estate Management at currently 4th year student. So, bago natin simulan ito, meron akong sasabihin na 4 na refleksyon na aking natutunan sa Module 1. So, una, ano nga ba ang aking unang natutunan? Ito ay ang iba't ibang salita na Filipino na may iba't ibang kahulugan. So, halimbawa na dito ang salitang titulo. Sa real estate management, nangangahulugan itong isang papel na nagbibigay proof na kung saan ikaw ay nagmamay-ari ng lupa or bahay na iyong property. Ngunit sa ibang salita, ginagamit ang salitang titulo sa propesyon. So, halimbawa na lamang Dr. Lester Adrian Salinas. So, doctor means nagtapos siya ng doktor. So, iyon ang isa sa natutunan ko. Pangalawa, napagtanto ko rin na may mga salita na sa aking kurso na maaaring gamitin lamang sa kurso ko. So, isa na doon ang salitang S-sheet or E-S-C-H-E-A-T. So, ano nga ba yung S-sheet? So, sa kurso namin, ibig sabihin, ang salitang yon ay ang pagkuha ng gobyerno sa property na yon, sa property ng isang tao dahil siya ay walang ibang magmamana sa kanyang property. So, yun yung S-sheet. So, I think wala namang word na yon sa ibang industriya. So, pangatlo, sa aking na-mention na domain ng wika, meron pala itong ibang branches. So, isa sa branches na iyon, ang NCD or Non-Controlling Domain. So, ano nga ba ang Non-Controlling Domain? At ba't ito mapapahalin tulad sa kurso ko? So, actually, ang NCD, ginagamit pala ito sa mga letters. So, letters dahil formal yung pakikipagsalita sa kausap. So, sa real estate, meron kaming mga clients na kinakausap formally, especially sa LGU or local government unit. So, importante yun kapag makikipag-usap ka in a professional manner. So, sa uli, or pang-apat ay ang aking refleksyon sa salitang Pilipino. So, actually, ngayon ko na-realize na marami palang variety ang wikang Pilipino. Kakala ko kasi mostly ang mga salitang ito ay sa English lamang. Kaya yun lang. Marami pa pala akong kailangan matutunan sa ating